May mga pangarap na binuo sa pag-asa, pero sinusubok ng isang malupit na tadhana. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng kanyang kalooban? Sabi nila, ang kabutihan daw ay parang isang kandila sa gitna ng kadiliman. Ngunit paano kung ang kadilimang yon ay nasa loob mismo ng isang mansyon na tinatawag na pag-asa? Ating pakinggan ang kwento ni Luningning at ang kanyang paglalakbay sa Hacienda de la Esperanza. Nang huminto ang sinasakyang tricycle sa harap ng isang naglalakihang bakal na tarangkahan, napalunok si Luningning. Mas mataas pa yon sa lumang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Sa itaas, nakaukit sa ginto ang mga salitang tila nangangako ng isang magandang kapalaran. Hacienda de la Esperanza, Hacienda ng Pag-asa. Ngunit habang hinihila niya ang kanyang luma at nagkalaming na maleta papasok, ang tanging naramdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ito na yon, wala nang atrasan. Para sa pamilya, para sa kinabukasan. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip na parang isang dasal. Ang lawak ng hardin ay nakakalula. May mga bulaklak na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya at isang fountain sa gitna na animoy sumasayaw sa saliw ng hangin. Ang mansyon mismo ay kulay puti, malaki at marangya na tila isang palasyo mula sa mga kwentong binabasa niya noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, may isang kakaibang lamig. Isang katahimikan na mabigat, hindi payapa. Pakiramdam niya, bawat bintana ay isang pares ng matang nakamasid sa kanya. Sinusuri ang kanyang pagkatao mula sa suot niyang bestidang namumulaklak hanggang sa luma niyang tsinelas. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto. Maganda ito, nakasuot ng isang mamahaling damit at ang buhok ay perpekto ang pagkakaayos. Ikaw na ba si Luningning Reyes? Tanong nito. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. Opo, ako nga po. Magalang niyang sagot, bahagyang yumukod. Ako si Ligaya Montenegro, pinsan ni Alon. Welcome sa Hacienda de la Esperanza. Sabi nito sabay abot ng kamay. Huwag kang mag-alala. Mukha lang nakakatakot ang lugar na ito, pero mababait naman ang mga tao rito. May kakaiba sa ngiti ni Ligaya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang hawakan nito ang kanyang braso para akayin siya papasok, bahagyang humigpit ang hawak nito. Sapat lang para maramdaman niya. Pasensya ka na sa magiging alaga mo, ha? Medyo masungit si Kuya Alon ngayon. Simula noong maaksidente siya, nagbago na siya. Pero alam kong makakaya mo siya. Mukha ka namang matiyaga. Patuloy ni Ligaya habang ipinapakita sa kanya ang kabuuan ng bahay. Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Naglalakihan ang mga painting sa dingding, kumikinang ang sahig na gawa sa mamahaling kahoy at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna ng sala. Para siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Dinala siya ni Ligaya sa kusina kung saan naroon ang iba pang kasambahay. Nang ipakilala siya, ngumiti ang mga ito. Ngunit tulad ni Ligaya, ang mga ngiti ay tila pilit at malamig. Nang tumalikod si Ligaya para sagutin ang isang tawag sa telepono, nagsimula ang mga bulungan. Taga-probinsya na naman pala. Dinig niyang sabi ng isang babaeng may makapal na kolorete sa mukha. Tingnan natin kung tatagal to ng 1 linggo. Ang huling caregiver, 2 araw lang. Tumakbo na. Kawawa naman. Akala siguro madali lang alagaan si Senyorito Alon. Sagot ng isa pa na may kasamang mahinang hagik-gik. Hindi niya alam, impyerno ang papasukin niya. Nagkunwari si Luningning na walang narinig. Yumuko siya at niyakap ang kanyang bag na para bang doon siya humuhugot ng lakas. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Hindi,
Kailangan niyang maging matatag. Matapos ang maikling pagpapakilala, inihatid na siya ni Ligaya sa ikalawang palapag, sa isang mahabang pasilyo na bahagyang madilim kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ito ang kwarto ni Kuya Alon, bulong ni Ligaya. Huwag kang magugulat sa makikita mo sa loob. Medyo magulo. Hayaan mo na lang muna siya. Ang mahalaga, narito ka para sa kanya. May kung anong babala sa tono ni Ligaya, ngunit ngumiti lang ito ulit at tinapik siya sa balikat bago umalis. Naiwan si Luningning na mag-isa sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya at dahan-dahang kumatok. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Senyorito Alon, ako po si Luningning, ang bago niyo pong caregiver. Katahimikan pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalak. Itinulak niya ang pinto at sumilip sa loob. Ang bumungad sa kanya ay kadiliman. Nakasara ang makakapal na kurtina at ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. May amoy na kulob sa loob, pinaghalong alikabok at gamot. Sa gitna ng kalat, mga librong nakakalat sa sahig, mga platong pinagkainan sa isang tabi, may isang anino, isang lalaking nakaupo sa wheelchair, nakatalikod sa kanya at nakaharap sa bintanang natatakpan ng kurtina. Senyorito Alon, ulit niya. Nanginginig ang boses. Hindi ito gumalaw. Hindi rin ito nagsalita. Pumasok si Luningning. Isinara ang pinto sa kanyang likuran na nagdulot ng isang mahinang kalabog. Ang tunog na yon, ang tila gumising sa halimaw na natutulog. Sa isang iglap, isang bagay ang mabilis na lumipad mula sa direksyon ng lalaki. Nagulat si Luningning. Napaurong siya sa takot. Isang makapal na libro ang bumagsak sa pinto. Isang pulgada lang mula sa kanyang ulo at gumawa ng isang nakakabinging ingay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking nasa wheelchair na ngayon ay dahan-dahang humaharap sa kanya. Kahit sa dilim, nakita niya ang matatalim na mga matang puno ng galit. At nagsalita ito. Sa isang boses na magaspang, halos kalawangin sa tila matagal na hindi paggamit. Isa ka na namang pakialamera. Lumayas ka sa pamamahay ko. Nakatayo lang si Luningning sa kinatatayuan niya. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol sa isang pista. Ang mga salitang binitiwan ni Alon ay humiwa sa hangin, matalim at puno ng lason. Sa isang iglap, gusto na niyang tumalikod, buksan ang pinto, at tumakbo palayo sa mansyon na yon at wag nang lumingon pa. Ngunit biglang nag-flash sa isip niya ang mukha ng kanyang ina, ang ngiti ng kanyang mga nakababatang kapatid, ang bayarin sa eskwela, ang mga gamot ni Itay. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa man din siya nagsisimula. Huminga siya ng malalim, at sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang librong ibinato ni Alon. Inilapag niya ito ng maingat sa isang maliit na mesa. Hindi siya umimik. Sa katahimikan, mas naging malinaw ang paghinga ni Alon na puno ng galit. Hindi ka ba nakakaintindi? Muling sabi ni Alon. Mas mababa ngunit mas may diin. Sinabi kong lumayas ka. Hindi po ako aalis, senyorito. Sagot ni Luningning. Ang boses ay mahina, pero buo. Nandito po ako para alagaan kayo. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa anino. Alagaan ako? O pagtsismisan ako? Hintayin na mahulog ang pera ng pamilya ko sa mga kamay mo? Pare-pareho lang kayo. Hindi na sumagot si Luningning. Alam niyang anumang sabihin niya ay magiging parang gasolinang ibubuhos sa apoy. Sa halip, sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, sinimulan niyang ayusin ang mga librong nakakalat sa sahig. Bawat galaw niya ay maingat, magalang, na para bang wala siyang narinig na masasakit na salita. Narinig niya ang pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Huminto ito sa kanyang likuran.
Naramdaman niya ang titig nito, mabigat at mapanuri. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos. Nang matapos, dahan-dahan siyang tumayo. Magandang gabi po, Senyorito Alon. Babalik na lang po ako bukas ng umaga. Sabi niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Isinarang muli ang pinto sa isang mundo ng kadiliman. Ang mga sumunod na araw ay isang walang katapusang pagsubok sa kanyang pasensya. Tuwing umaga, magdadala siya ng almusal para kay Alon. At tuwing umaga, iba't ibang paraan ang gagawin nito para ipakita ang kanyang pagkasuklam. Isang umaga, itinulak nito ang tray na daladala niya. Ang mainit na sopas, kanin, at pritong isda ay kumalat sa kumikinang na sahig. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Hindi siya nagalit, hindi siya umiyak. Kumuha lang siya ng basahan at dustpan at tahimik na nilinis ang kalat. Linisin mo ng maayos, utos ni Alon mula sa kanyang likuran. Ayokong makakita ng kahit isang butil ng kanin. Opo, senyorito, sagot lang niya. Ang panunukso ay hindi lang nagmumula kay Alon. Si Ligaya, sa kabila ng kanyang matamis na ngiti, ay may sariling paraan ng pagpapahirap. Isang hapon, habang nagmamadali si Luningning na dalhin ang mga gamot ni Alon, hindi sinasadyang natapon ni Ligaya ang isang basong tubig sa sahig. Ay nako, pasensya ka na, Ning. Ang clumsy ko talaga, sabi ni Ligaya. May pagkukunwaring pagkagulat sa boses. Bago pa man makasagot si Luningning, nadulas siya sa basang sahig. Bumagsak siya ng malakas. Nagtawanan ng ibang mga kasambahay na nakakita. Ning, okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Ligaya, tinutulungang tumayo, habang ang mga mata nito'y may kakaibang kislap ng tagumpay. Naku, dahan-dahan ka lang kasi. Salamat po, Ma'am Gaya. Okay lang po ako, sabi niya. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo dahil sa sakit at hiya. Gabi-gabi, bago matulog, lumalabas siya sa hardin kung saan walang nakakarinig. Doon niya tinatawagan ang kanyang pamilya. Oh, kamusta ka na dyan, anak? Tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Mabait ba ang alaga mo? Pinipilit ni Luningning na pasiglahin ang kanyang boses. Okay na okay po, Nay. Ang ganda-ganda po dito, parang palasyo. At mabait po sila sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit habang sinasabi niya iyon, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Ang mga paghihirap niya ay sa kanya lang. Isang hapon, habang nililinis niya ang kwarto ni Alon, na noon ay nasa garden kasama si Doña Hiraya, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng kama, may isang picture frame na nakatihaya. Pinulot niya ito at pinunasan ng alikabok. Litrato iyon ni Alon. Ngunit ibang-iba ang Alon na nasa litrato. Nakangiti ito. Isang nangiting abot-tenga habang nakatayo sa tabi ng isang kabayo. Ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng saya at kumpiyansa. Napakagwapo nito. Isang lalaking puno ng pangarap. Hindi niya napigilang haplusin ang litrato. Ano kaya ang nangyari? Ano ang nagbago sa masayahing lalaking ito para maging aninong puno ng galit na kilala niya ngayon? Isang matinding awa ang bumalot sa kanyang puso. Hindi galit, hindi takot, kundi awa. Hindi niya namalayan, mula sa bahagyang nakaawang na pinto, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Doña Hiraya, ang ina ni Alon. Nakita nito ang lambot sa mga mata ni Luningning habang tinitingnan ang litrato ng kanyang anak. Nakita nito ang pag-iingat sa pagpunas niya sa frame bago ito maingat na ibinalik sa ibabaw ng side table. Walang sinabi ang matanda. Dahan-dahan lang itong umalis, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gabi. Tapos na ang kanyang mga gawain. Gaya ng dati, sinilip niya muna ang kwarto ni Alon bago siya matulog para siguraduhing okay lang ito. Madalas ay mahimbing na itong natutulog. Ngunit ng gabing iyon, may narinig siyang kakaiba. Isang ungol.
Isang salitang binubulong-bulong sa pagitan ng mga paghinga. Dahan-dahan siyang lumapit. Si Alon ay tila binabangungot. Gumagalaw ang ulo nito sa unan at may butil-butil na pawis sa kanyang noo. Elisa, napatigil si Luningning. Eliza, bakit? Ang boses ni Alon ay basag, puno ng sakit at pakiusap. Isang pighating hindi niya pa kailanman narinig mula rito. Hindi ito ang boses ng galit na sanay na siya. Ito ang boses ng isang pusong sinugatan ng malalim. Sino si Eliza at anong ginawa nito kay Alon? Ang mundo ni Alon Valencia ay binubuo ng 4 na sulok ng kanyang kwarto, ng mga aninong nililikha ng saradong kurtina at ng mapait na lasa ng galit sa kanyang dila. Bawat araw ay pare-pareho. Gigising siya sa katahimikang binabasag lang ng huni ng mga ibon sa labas. Isang paalala ng mundong hindi na niya kayang galugarin. Ang mga caregiver na dumarating ay parang mga langaw. Maiingay, mapilit, puno ng pekeng awa sa kanilang mga mata. Sinusubukan nilang pasayahin siya, pakainin, paliguan, na para bang isa siyang sirang laruan na kailangang ayusin. At isa-isa, lahat sila'y sinusukuan niya. Ibinabato niya ang kanilang pekeng kabaitan, pabalik sa kanilang mga mukha hanggang sa tumakbo silang lahat palayo. Pero ang babaeng ito, si Luningning, iba siya. Ilang linggo na siyang nandito. Ibinato na niya ang libro. Itinapon na niya ang pagkain. Sinigawan na niya ng mga salitang kahit siya'y nagsisising na sabi niya. Ngunit hindi siya umalis. Hindi siya umiyak sa harap niya. Hindi siya nagsumbong. Tahimik lang siyang lilinis. Tahimik na mag-aayos. Tahimik na mag-iiwan ng pagkain sa mesa at aalis. Para siyang anino. Isang presensyang nandoon pero hindi nang hihimasok. At iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mas lalong nagpapainis sa kanya. Bakit hindi pa siya umaalis? Anong klaseng pagtitiis meron siya? O baka naman mas tusoya lang siya kaysa sa mga nauna? Isang hapon, nagsimula ang isang kakaibang pakiramdam. Isang panginginig na nagsimula sa kanyang mga buto. Isang pagod na mas malalim kaysa sa karaniwan. Binaliwala niya ito. Isa lang itong paalala ng kahinaan ng kanyang katawan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang panginginig ay naging lagnat. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo na parang binibiyak at ang 4 na sulok ng kanyang kwarto ay nagsimulang umikot. Sinubukan niyang abutin ang pitsel ng tubig sa kanyang mesa, ngunit nanghina ang kanyang kamay at nahulog ito sa sahig, nabasag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Luningning. Senyorito? Tanong nito, may pag-aalala sa boses. Umalis ka, sabi niya. Ngunit ang boses niya ay mahina at garalgal. Hindi ito sumunod. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang noo. Ang lamig ng palad nito ay tila isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Napakataas po ng lagnat ninyo. Sabi nito, hindi na maitago ang pagkataranta. Tatawag po ako ng tulong. Wag! Sigaw niya. Hinawakan ang braso nito. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Ayaw niya ng isa na namang doktor na titingin sa kanya na parang isang kaso na walang lunas. Huwag kang maingay. Napatitig sa kanya si Luningning. Sa nag-aapoy na pakiramdam niya, ang mukha nito ay lumabo. Ang mga imahe ay naghalo-halo. Ang amoy ng gamot. Ang pag-aalala sa mga mata nito, nagbalik siya sa nakaraan. Isang batang siya, nilalagnat, at ang kanyang ina ang nag-aalaga sa kanya. Kinakantahan siya hanggang sa makatulog. Inegas ipumi. Bulong niya, hindi na alam ang sinasabi. Hindi umimik si Luningning. Binitawan nito ang lahat ng ginagawa. Kumuha ito ng planggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan nitong pinunasan ng kanyang noo, ang kanyang leeg, ang kanyang mga braso. Bawat galaw ay banayad.
puno ng pag-iingat. Walang pagkasuklam, walang takot, tanging isang tahimik na pag-aalaga. Sa gitna ng kanyang lagnat, naramdaman niya ang lahat. Ang pag-angat ng ulo niya para painumin siya ng gamot. Ang pagpalit ng basang bimpo sa kanyang noo. Narinig niya ang mga bulong nito, hindi niya maintindihan, pero ang tono ay nagpapakalma sa nagwawala niyang sistema. Nanatili ito sa kanyang tabi buong gabi. Isang matatag na presensya sa gitna ng kanyang nagdidilim na mundo. Kinaumagahan, dahan-dahan siyang nagising sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina. Wala na ang bigat sa kanyang ulo, wala na ang apoy sa kanyang katawan. Ang natira ay isang matinding pagod. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niya ito, si Luningning. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, ang ulo nito'y nakasubsob sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may mga bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa sahig, naroon pa rin ang planggana at ang bimpo. Napatitig si Alon. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, tiningnan niya ang isang tao hindi bilang kaaway o pabigat. Nakita niya ang isang babaeng isinakripisyo ang kanyang pagpapahinga para alagaan ang isang lalaking wala namang ginawa kundi saktan siya. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Pagod na siya mismo ang sanhi. Isang kung anong damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, hiya. At pasasalamat, dahan-dahang gumalaw si Luningning. Nag-inat ito at dahan-dahang nagmulat ng mata. Nang makita siyang gising at nakatingin sa kanya, nagulat ito. Agad itong napatayo na para bang nahuli sa isang kasalanan. Senyorito, gising na po pala kayo. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Tatawag na po ako. Pinutol niya ang sasabihin nito. Salamat. Isang salita lang, magaspang, halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan na hindi sanay sa kabaitan. Napatigil si Luningning sa gitna ng kanyang pagkataranta. Nanlaki ang mga mata nito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Ilang segundo silang nagkatitigan. Isang katahimikang ibang-iba sa mga nakaraan nilang katahimikan. Walang galit, walang takot, tanging isang bagong pag-unawa na nagsisimulang mabuo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Hiraya. Nakita nito ang lahat, ang planggana sa sahig, ang pagod sa mukha ni Luningning, at higit sa lahat, ang kakaibang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Isang matamis at puno ng pag-unawang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hija, sabi ni Doña Hiraya sa malumanay na boses, ang mga matay nakatuon kay Luningning. Maari ba tayong mag-usap sandali? Maupo ka, Hija. Ang boses ni Doña Hiraya ay mahinahon, ngunit may bigat na naguutos ng respeto. Dinala siya nito sa isang maliit na balkonahe na nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Umupo si Luningning sa isang silyang yantok sa tapat ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para kay Alon. Simula ni Doña Hiraya, ang mga mata nito'y tila nakikita ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ilang buwan na siyang hindi hinahayaang lapitan ng sinuman. Pero sa'yo, nanatili ka. Trabaho ko lang po iyon, Doña Hiraya, sagot ni Luningning nang may pagpapakumbaba. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo, Luningning. Nakita ko ang pag-aalaga mo, nakita ko ang pasensya mo, at iyon ay isang bagay na hindi nababayaran ng pera. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan, tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hardin ang maririnig. Narinig mo ba siyang nagsasalita kagabi? Tanong ni Doña Hiraya, direkta at walang paligoy-ligoy. Nagulat si Luningning. Nag-aalangan siyang tumango. Oo po. May binanggit po siyang pangalan. Bumuntong hininga si Doña Hiraya at sa isang iglap,
Tila nadagdagan ng 10 taon ang kanyang edad. Si Elisa. Tumangulang si Luningning. Si Elisa ang dati niyang nobya. Malungkot na kwento ng matanda. Magpapakasal na dapat sila. Si Alon, nung mga panahong iyon, ay puno ng buhay. Siya ang nangangalaga sa hasyenda. Siya ang pangarap ng kanyang ama na magpatuloy ng aming negosyo. Pero isang gabi, habang pauwi mula sa isang pagdiriwang, bumangga ang sinasakyan niya. Napahawak sa kanyang bibig si Luningning. Naging malubha ang kanyang kalagayan. Ang sabi ng mga doktor, isang milagro na nabuhay pa siya. Pero ang mga binti niya, hindi na niya muling nagamit. At si Elisa, huminto ang donya, isang bakas ng galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Iniwan niya si Alon. Sinabi niyang hindi niya kayang mag-alaga ng isang lumpo habang buhay. Mula noon, isinara na ni Alon ang kanyang mundo. Ang lalaking masayahin na nakilala ko ay namatay sa aksidenteng iyon. Ang natira ay ang aninong nakikita mo ngayon. Naramdaman ni Luningning ang pagkirot ng kanyang puso para kay Alon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lalim ng sugat na dinadala nito. Hindi lang pisikal ang sakit, kundi sugat na iniwan ng pagtataksil at pag-abandona. Simula ng araw na iyon, tila may nabago. Ang pader sa pagitan nila ni Alon ay nagkaroon ng mga siwang. Hinahayaan na siya nitong buksan ang mga kurtina sa umaga. Hinahayaan na rin siyang magligpit ng kanyang kwarto nang hindi siya sinisigawan. Isang araw, inirekomenda ng doktor na simulan na muli ni Alon ang kanyang physical therapy. Tulungan mo akong tumayo, utos ni Alon. Ang boses ay magaspang pa rin, ngunit wala na ang dating lason. Buong pag-iingat na inalalayan ni Luningning ang braso nito. Naramdaman niya ang init at ang bigat ng katawan ni Alon. Ang pagtayo ay isang napakalaking pagsubok para dito. Nanginginig ang mga binti nito sa bigat na matagal na nilang hindi nararana. Dahan-dahan lang po, senyorito, sabi niya, halos pabulong. Kaya ko, igiit ni Alon, nanginginig ang buong katawan sa hirap. Subalit sa isang maling hakbang, nawalan ito ng balanse. Senyorito, sa isang iglap, bumagsak ang buong bigat ni Alon sa kanya. Napasandal si Luningning sa pader at si Alon ay napayakap sa kanya para hindi tuluyang bumagsak. Ang mukha nito ay nakasubsob sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Ramdam na ramdam niya ang mabilis at mainit na paghinga nito sa kanyang balat. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis. Ang amoy ni Alon, pinaghalong sabon at ang kakaibang amoy ng kalungkutan ay bumalot sa kanya. Ilang segundo silang nanatili sa ganoong posisyon. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Nang dahan-dahang itaas ni Alon ang kanyang mukha, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Napakalapit. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa madidilim na mata nito. Nakita niya ang pagod, ang sakit, at isang bagay na bago. Isang bagay na hindi pa niya nakikita roon dati. Mabilis na umiwas ng tingin si Luningning, namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi po ito tama, bulong niya sa sarili. Alaga ko lang siya. Dahan-dahang umayos ng tayo si Alon, nakahawak sa mga therapy bars. Subukan natin ulit, sabi nito, na para bang walang nangyari. Ngunit napansin ni Luningning ang bahagyang pamumula ng mga tainga nito. Kinabukasan, nagulat si Luningning. Gusto kong lumabas, sabi ni Alon habang binubuksan niya ang kurtina. Sa hardin. Hindi makapaniwala si Luningning. Ito ang unang beses na hiningi iyon ni Alon sa loob ng maraming buwan. Masaya niya itong tinulungan na makalipat sa wheelchair at dinala sa labas. Ang sikat ng araw ay tila nagbigay ng bagong kulay sa maputlang mukha ni Alon. Tumigil sila malapit sa isang kumpol ng mga rosas. Ang ganda po dito, di ba? Sabi ni Luningning, sinusubukang magsimula ng usapan. Tumangulang si Alon
Ngunit ang mga mata nito'y hindi nakatingin sa mga bulaklak, kundi sa kanya. Ngumiti si Luningning, isang tunay na ngiti, at sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang pumihit pataas ang sulok ng mga labi ni Alon. Ngunit hindi nila alam, mula sa bintana ng ikalawang palapag, may isang pares ng matang matalim na nakamasid sa kanila. Si Ligaya. Kitang-kita niya ang pag-uusap, ang ngiti ni Luningning, at ang halos ngiti ni Alon. Isang apoy ng inggit at galit ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Ang babaeng yan, sabi niya sa sarili. Ang hamak na probinsyanang yan, inaagaw niya ang dapat ay para sa akin. Ang atensyon, ang tiwala ng pamilya, lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang paalisin si Luningning sa paraang hindi na ito makakabalik pa. Kinagabihan, habang abala ang lahat, sa paghahanda ng hapunan, nakita ni Ligaya ang pagkakataon. Ang bag ni Luningning ay naiwan sa isang upuan malapit sa hagdanan. Mabilis at walang tunog, lumapit si Ligaya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang kumikinang na kwintas na may diamante, isa sa mga paboritong alahas ni Doña Hiraya. Lumingon siya sa paligid, walang tao. Sa isang mabilis na kilos, ibinulsa niya ang kwintas sa loob ng bag ni Luningning. Itinago ito sa ilalim ng mga damit nito. Pagkatapos, bumalik siya sa sala na para bang walang nangyari. Isang demonyong nangiti ang nakatago sa likod ng kanyang maamong mukha. Naghintay lang siya ng tamang tiyempo. At nang magtipon-tipon na ang lahat sa sala, bago maghapunan, nagsimula na siyang umarte. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nasaan na kaya iyon? Sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Ang alingaya? Tanong ni Doña Hiraya. At doon, inilabas ni Ligaya ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pekeng takot at humiyaw siya ng malakas. Itinuturo ang direksyon kung saan naroon si Luningning. Nawawala ang kwintas ni Tita Hiraya at nakita ko si Ning na pumasok sa kwarto niya kanina. Nasa kalagitnaan si Alon ng pagbabasa ng libro sa sala nang marinig niya ang sigaw ni Ligaya. Ang tunog niyon ay parang kuko na kumaskas sa isang pisara, matinis, nakakairita, at puno ng drama. Sanay na siya sa mga ganitong eksena ng kanyang pinsan. Ngunit nang mabanggit nito ang pangalan ni Ning, agad niyang ibinaba ang libro at nakinig. Ang lahat ng atensyon ay napunta kay Luningning. Nakita ni Alon kung paano ito natigilan. Ang mukha ay nagpapakita ng purong pagkalito at takot. Ang ibang mga kasambahay ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panunumbat at kasiyahan na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagbagsak ng dalaga. Anong ibig mong sabihin, Ligaya? Tanong ni Doña Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-aalala. Nakita ko po siya, tita. Giit ni Ligaya, lumapit kay Luningning na parang isang ahas. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ninyo kaninang hapon. At ngayon, nawawala ang kwintas ninyo, ang paborito ninyo. Hindi po totoo yan. Nanginginig na sabi ni Luningning. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi po ako magnanakaw. Talaga ba? Sarkastikong sabi ni Ligaya. Lahat naman ng magnanakaw. Yan ang sinasabi. Itinaas nito ang boses para marinig ng lahat. Kapalan ninyo ang bag niya. Sigurado akong nandoon lang yan. Pinigilan ni Doña Hiraya si Ligaya gamit ang isang senyas ng kamay. Tumingin ito kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mapanuri. Ninghija, pumasok ka ba sa aking kwarto kanina? Umiling si Luningning. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi po, Doña Hiraya. Maniwala po kayo sa akin. Pangako po. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Alon ang buong pangyayari. Nakita niya ang pekeng pag-aalala sa mukha ni Ligaya at ang tunay na sakit sa mukha ni Ning.
Ang babaeng buong gabing nag-alaga sa kanya noong nilalagnat siya. Ang babaeng hindi sumuko kahit anong sama ng trato niya. Ang babaeng yon, isang magnanakaw? Imposible. Ang instinct niya, isang bagay na matagal nang natutulog, ay biglang sumigaw na may mali. Kung wala kang itinatago, bakit hindi mo ipakita ang laman ng bag mo? Hamon ng isa sa mga kasambahay na matagal nang naiinggit kay Luningning. Niyakap ni Luningning ang kanyang luma at punit-punit na bag na para bang yon ang kanyang huling karangalan. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Dahan-dahan, binuksan niya ito at isa-isang inilabas ang laman. Isang suklay, isang maliit na rosaryo, isang pitaka na may lamang ilang barya, at mga nakatuping damit. At pagkatapos, isang bagay ang kumislap. Isang bagay na pamilyar sa lahat. Ang gintong kwintas ni Doña Hiraya na may makinang na diamante ay nahulog mula sa isa sa mga damit. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Si Ligaya ay ngumiti ng may tagumpay. Si Luningning ay napatingin sa kwintas na para bang isa itong makamandag na ahas. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam. Bulong niya, umiiling-iling na parang wala sa sarili. Kitam! Sigaw ni Ligaya. Sinabi ko na sa inyo, magnanakaw siya. Isang ahas na pinapasok natin sa ating pamamahay. Dapat dyan ipapulis. Tahimik lang si Doña Hiraya. Ang mukha ay hindi mabasa. Ang ibang mga kasambahay ay galit na nakatingin kay Luningning. Wala siyang kakampi. Mag-isa siya sa gitna ng mga lobong handa siyang lapain. At sa sandaling iyon, isang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na malakas, puno ng awtoridad, na matagal na nilang hindi naririnig. Hindi iyan magagawa ni Ning. Lahat ay napalingon kay Alon. Nakaupo pa rin siya sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakatutok hindi kay Luningning, kundi kay Ligaya. Kilala ko siya. Pagpapatuloy ni Alon, ang bawat salita ay may bigat. Maaaring hindi pa ganoon katagal, pero sa mga linggong nandito siya, wala akong nakitang kahit anong pahiwatig ng kasakiman sa kanya. Pagtitiis at kabaitan lang, isang bagay na hindi mo alam, Ligaya. Natigilan si Ligaya. Kay Kuya Alon, pinagtatanggol mo siya? Malinaw na ang ebidensya. Ang ebidensya ay masyadong malinaw. Malamig na sagot ni Alon. Masyadong perpekto. Masyadong planado. Tumingin siya sa kanyang ina. Inay, sa tingin mo ba talaga ang isang babaeng natutulog sa sahig para lang mabantayan ako ay magnanakaw ng isang kwintas? Ang mga salita ni Alon ay tumama sa puso ni Doña Hiraya. Tumingin itong muli kay Luningning sa nanginginig nitong mga balikat at sa mga luhang patuloy na dumadaloy, at pagkatapos ay kay Ligaya na nagsisimula ng mamutla. Biglang tumayo si Doña Hiraya. Sapat na! Mahinahon, ngunit may awtoridad niyang sabi. Bago tayo magbintang, may gusto muna akong makita. Tumingin siya sa kanilang pinakamatagal ng katiwala. Manong Fred, pakihanda ang CCTV footage sa pasilyo ng aking kwarto para sa hapong ito. Ang salitang CCTV ay parang bombang sumabog sa tenga ni Ligaya. Ang kanyang pagkukunwaring galit ay napalitan ng hindi maitagong gulat at takot. Hindi niya alam na may mga bagong kamera na ipinakabit si Doña Hiraya noong nakaraang linggo. Pero tita, nagsimulang magpanik si Ligaya. Hindi na kailangan. Baka napulot niya lang, tapos nakalimutang isauli. Gusto kong makita, Ligaya, mariing sabi ni Doña Hiraya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok si Manong Fred na may dalang tablet. Ang video ay malinaw. Walang Luningning na pumasok sa kwarto. Ngunit may isang eksena na nagpakita kay Ligaya na palakad-lakad sa pasilyo. Tila may hinahanap. Hindi nito direktang pinapakita ang ginawa niya, ngunit ang kanyang presensya doon ay sapat na para magtanim ng duda.
Ano? Nagsimulang mautal si Ligaya. Hinahanap ko lang ang pusa ko. Oo, si Mingming. Naligaw ata. Walang pusa si Ligaya. Bigla, pumalakpak si Ligaya na parang may naalala. Ay, tita! Naalala ko na. Baka naman nahulog ninyo sa ilalim ng sofa sa inyong opisina. Oo, doon nga. Titingnan ko. Mabilis siyang tumakbo papunta sa opisina at ilang segundo lang, bumalik siyang may ngiti sa labi. Hawak ang isa pang kwintas. Isang kaparehong-kapareho ng kwintas na nahulog mula sa bag ni Ning. Eto na tita, nahulog niyo lang pala. Naku, pasensya na Ning. Akala ko talaga. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatingin sa dalawang magkaparehong kwintas. Ang isa ay peke na siyang inilagay ni Ligaya sa bag. Ang isa ay ang orihinal na itinago niya para misteryosong makita. Dahan-dahang lumapit si Doña Hiraya kay Luningning at personal na pinunasan ang mga luha nito. Patawarin mo kami sa aming pagkakamali, Hija. Sabi niya ng may buong sinseridad. Pagkatapos, humarap siya kay Ligaya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya ito pinagalitan sa harap ng lahat. Sa halip, sinabi niya sa isang boses na sila lang ang nakakarinig. Mag-usap tayo mamaya sa aking opisina. Nang gabing iyon, tinawagan ni Doña Hiraya ang kanyang abogado. Walang nakarinig sa kanilang pag-uusap maliban sa mga pader ng kanyang opisina. Attorney Sandoval, sabi niya sa telepono, ang boses ay matatag at desidido. Kailangan nating baguhin ang aking huling habilin. Agad-agad. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de la Esperanza na may dalang kakaibang bigat. Matapos ang eskandalo sa sala, ang buong mansyon ay nabalot ng isang hindi magandang katahimikan. Si Ligaya ay hindi na nagpakita pagkatapos kausapin ni Doña Hiraya. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas ng tingin kay Luningning. Ang dating pagkutya ay napalitan ng pinaghalong hiya at takot. Nasa kanyang maliit na kwarto si Luningning, nakaupo sa gilid ng kanyang kama at hawak-hawak ang rosaryo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa Diyos na lumabas ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ay ang mukha ni Alon nang ipagtanggol siya nito. Ang boses nitong puno ng kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa malaking bahay na yon. Isang mahinang amoy ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Amoy usok. Bahagya siyang suminghot. Baka may nagsisigalang sa labas. Ngunit habang tumatagal, ang amoy ay lumalakas. Nagiging masangsang. Amoy ng nasusunog na kahoy at pintura. Kasabay niyon, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan na hindi niya inaasahan. Siya ay isang maliit na bata, mga 6 na taong gulang. Naglalaro siya sa kanilang maliit na kubo. May naririnig siyang sigawan mula sa labas. At pagkatapos, ang init. Isang nakakapasong init. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang nakakatakot na kulay kahel na halimaw na nilalamon ang bahay ng kanilang kapitbahay. Ang hiyawan. Ang amoy ng nasusunog na laman. Ang imahe ng isang taong hindi na niya namukhaan na tumatakbo palabas na parang isang buhay na sulo. Napailing si Luningning, pilit iwinawaksi ang alaala. Ang dibdib niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang trauma na matagal na niyang ibinaon ay biglang nagising. Kasabay niyon, isang nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sunod-sunod at walang tigil na pagring ng fire alarm. Sa isang iglap, ang mansyon ay napuno ng kaguluhan. Narinig niya ang mga sigawan, ang malalakas na yabag ng mga taong nagtatakbuhan sa pasilyo. Binuksan niya ang kanyang pinto at ang bumungad sa kanya ay makapal na usok na gumagapang sa sahig. Sunog! Sunog! Sigaw ng isa sa mga kasambahay.
Ang unang instinct ni Luningning ay tumakbo. Ang takot na naramdaman niya noong bata siya ay bumalik ng buong buo. Gusto niyang tumakbo pababa, palayo sa apoy, palayo sa nakakatakot na alaalang iyon. Nagsimula na siyang tumakbo kasabay ng iba. Ang lalamunan niya'y nanunuyo sa takot. Ngunit habang nasa hagdanan na siya, isang pangalan ang pumigil sa kanyang mga paa. Isang mukha ang lumitaw sa kanyang isipan, si Senyorito Alon. Ang kwarto nito ay nasa dulo ng West Wing, ang direksyon kung saan nanggagaling ang pinakamakapal na usok. Hindi siya makakalakad. Ang wheelchair niya, paano kung hindi siya makalabas? Natigilan siya. Sa kanyang harapan ay ang daan palabas, patungo sa kaligtasan. Sa kanyang likuran ay ang pasilyong nilalamon na ng itim na usok, patungo sa isang taong nangangailangan ng tulong. Ang sigawan ng mga tao sa labas ay humihina, na parang isang malayong panaginip. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang nakakatakot na paglagitik ng apoy. Bumalik sa kanya ang alaala ng batang sining, nakatayo lang, walang magawa kundi umiyak habang tinitingnan ang apoy. Hindi, sabi ng isang boses sa loob niya, hindi na ulit. Hindi ako tatayo lang dito habang may namamatay. Sa isang desisyong nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, tumalikod siya mula sa kaligtasan. Mabilis siyang tumakbo sa pinakamalapit na banyo, binasa ang isang tuwalya at itinakip sa kanyang ilong at bibig. Pagkatapos, buong tapang siyang sumuong pabalik sa pasilyong puno ng usok. Ang daan patungo sa kwarto ni Alon ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang init ay nakakapaso sa balat. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata. May mga naglalaglagang ngabo mula sa kisame. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. "Senyorito Alon!" Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay kinain ng malakas na dagundong ng apoy. Nang marating niya ang pinto ng kwarto ni Alon, naramdaman niya ang init nito kahit hindi pa niya hinahawakan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ito. Bumukas ito nang may malakas na kalabog. Sa loob, mas malala ang sitwasyon. Ang usok ay halos itim. Ang isang bahagi ng kurtina ay nag-aapoy na. At sa sahig, nakita niya si Alon. Nahulog ito mula sa kanyang wheelchair, umuubo ng malakas, halos hindi na makahinga. "Senyorito!" Nilapitan niya ito, hindi alintana ang panganib. "Kailangan po nating umalis dito." Tinulungan niyang makabalik si Alon sa kanyang wheelchair. Ang lalaki ay nanghihina. Ang muka ay natatakpan na ng uling. "Ning, anong ginagawa mo dito?" Hirap nitong sabi sa gitna ng pag-ubo. "Umalis ka na." "Hindi po ako aalis nang hindi kayo kasama." Giit niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para itulak ang wheelchair palabas ng nag-aapoy na kwarto. Ang pagtulak sa pasilyo ay mas mahirap. May mga nagbabagang kahoy na nakakalat sa sahig. Ang gulong ng wheelchair ay sumasabit. Halos hindi na niya makita ang daan. Malapit na sila sa dulo ng pasilyo, sa bukana ng malaking hagdanan. Tanaw na niya ang liwanag mula sa labas. Kaunti na lang. Ngunit bigla, isang nakakatakot na tunog ang narinig nila mula sa itaas. Isang malakas na paglagutok na sinundan ng pagbibiyak ng kahoy. Napatingala si Luningning at sa slow motion, nakita niya ang isang malaking biga mula sa kisame, nag-aapoy na bumabagsak diretso sa kanilang daraanan. Wala nang oras para mag-isip. Sa isang iglap, binitawan niya ang wheelchair, tumakbo sa harapan nito, at ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang pagbagsak. Isang nakakabiinging dagundong ang yumanig sa buong paligid. Ang nagbabagang biga ay bumagsak sa kanilang harapan. Isinasara ang kanilang tanging labasan. Ang init at ang puwersa ng pagbagsak ay nagpatilapon sa kanya. Bumagsak siya sa tabi ng wheelchair ni Alon. Umuubo, sugatan, at napapaligiran na ngayon ng apoy
Sa lahat ng direksyon, napatingin siya kay Alon. Ang takot sa mga mata nito ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. At habang ang mas maliliit na piraso ng nasusunog na kisame ay nagsisimulang maglaglagan na parang ulan ng apoy, gumapang si Luningning. Hindi niya inalintana ang mga paso sa kanyang balat. Gumapang siya at niyakap ang ulo ni Alon. Idinapa ang kanyang katawan sa ibabaw nito para sa lagi ng anumang babagsak. Huwag po kayong mag-alala, bulong niya, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig na. Proprotektahan ko po kayo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang dagundong sa itaas ay lalong lumalakas. Ito na ba ang katapusan? Ang huling alaala ni Alon ay ang bigat ng katawan ni Luningning. Sa ibabaw niya, ang init ng naglalaglagang abo sa kanyang likuran at ang bulong nitong puno ng determinasyon. Proprotektahan ko po kayo. Pagkatapos, kadiliman. Nagising siya sa tunog ng mga sirena at sigawan. May mga kamay na humihila sa kanila. Mga boses na sumisigaw ng may mga survivor dito. Ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang baga ay kasing sakit ng usok na kanyang nalanghap. Ang una niyang hinanap ay si Ning. Nakita niya itong inaangat ng mga medik. Ang mukha nito'y natatakpan ng uling. Ang damit ay may mga sunog na bahagi. Walang malay. Siya. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang lumabas lang ay isang mahinang ubo. Okay lang ba siya? Walang sumagot sa kanya. Ang kaguluhan ay mabilis. At bago niya namalayan, nasa loob na siya ng isang ambulansya. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga puting pader, amoy ng antiseptic, at mga doktor na nagsasalita sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ng kanyang utak. Nilinis ang kanyang mga sugat, binigyan siya ng oxygen. Ngunit ang isip niya ay nasa iisang lugar lang, sa iisang tao. Nasaan siya? Paulit-ulit niyang tanong sa bawat nurse na lumalapit. Nasaan si Luningning Reyes? Nang sa wakas ay pinayagan siyang makita ito, naramdaman niya ang paghinto ng kanyang mundo. Nakahiga si Ning sa isang puting kama, napapaligiran ng mga makinang tumutunog sa isang regular na ritmo. May nakakabit na oxygen mask sa kanyang muka at isang IV line sa kanyang braso. May mga benda sa kanyang mga kamay at braso. Ang kanyang mukha, kahit nalinis na, ay maputla. Ang mahimbing niyang pagtulog ay hindi payapa. May bakas pa rin ng sakit sa kanyang mga labi. Umupo si Alon sa silyang inilagay sa tabi ng kama. Inabot niya ang kamay ni Ning na walang benda. Malamig ito. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang sa paghawak na yon, maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang babaeng ito, na ilang linggo lang ang nakalipas, ay kinasusuklaman niya, ay isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Tumakbo ito pabalik sa apoy. Ginamit nito ang kanyang katawan para sa lagi ng panganib. Bakit? Para sa isang estrangherong walang ginawa, kundi saktan at ipagtabuyan siya. Ang pader na itinayo ni Alon sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho, brick by brick. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay natunaw at napalitan ng isang damdaming mas malakas at mas nakakatakot. Pag-aalala at pag-ibig. Oo, pag-ibig. Ngayon lang niya ito lubusang naunawaan. Ang pagtitiis nito sa kanyang kasungitan, ang tahimik na pag-aalaga nito, ang pagtatanggol nito sa kanyang karangalan. Hindi iyon trabaho lang, iyon ay kabutihan. Isang purong kabutihan na matagal na niyang kinalimutan na mayroon pala sa mundo. At ang kabutihang yun, ang nagligtas sa kanya. Dumating ang kanyang ina, si Doña Hiraya. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Niyakap siya nito ng mahigpit. Okay ka lang ba, anak? Siya po, inay. Kamusta siya? Iyon agad ang tanong niya. Tumingin si Doña Hiraya kay Ning na natutulog. Malubha ang smoke inhalation niya.
at may mga second-degree burns siya. Pero sabi ng doktor, lalagpasan niya ito. Matatag siya. Maya-maya, isang investigador mula sa fire department ang lumapit sa kanila sa labas ng kwarto. Narinig ni Aylon ang kanilang pag-uusap. Doña Hiraya, base sa aming paunang investigasyon, sabi ng lalaki, hindi ito aksidente. May nakita kaming mga bakas ng accelerant, posibleng gasolina, sa pasilyo malapit sa kwarto ng anak ninyo. Sinasadya po ang sunog na ito. Ang dugo ni Alon ay biglang kumulo. Sinasadya. Isang tao ang gustong patayin siya. At sa proseso, muntik na nilang mapatay si Ning. Kasabay niyon dumating si Ligaya, humahagulgol na parang bata. Tita, Kuya Alon, oh my God, buti na lang ligtas kayo. Niyakap nito si Doña Hiraya, ngunit ang kanyang ina ay hindi gumanti ng yakap. Nanatili itong matigas. Mabuti naman at narito ka, Ligaya. Sabi ni Doña Hiraya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa ospital. Walang emosyon. Grabe ang nangyari. Sino naman ang gagawa nito sa atin? Patuloy pa rin sa pag-arte si Ligaya, hindi na nakapagpigil si Alon. Ikaw, sabi niya mula sa kanyang wheelchair. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Sino pa ba? Natigilan si Ligaya. Kuya, anong sinasabi mo? Bakit naman ako? Tumigil ka. Putol ni Doña Hiraya. Ang mga mata ay nakatitig kay Ligaya na parang mga punyal. Huwag dito. Umalis si Ligaya na may takot sa kanyang mga mata. Naiwan silang muli sa katahimikan. Bumalik si Alon sa tabi ni Ning. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay nahaluan ngayon ng nag-aalab na galit. Galit para sa taong gumawa nito sa kanila. Ipinangako niya sa sarili niyang mananagot ang may sala. Napansin niyang halos wala ng laman ng baso ng tubig sa mesa ni Ning. Naisip niyang baka mauhaw ito pagising. Tumingin siya sa paligid. Walang nurse. Tumingin siya sa water dispenser sa kabilang dulo ng kwarto. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga binti. Mga binting matagal nang walang silbi. Mga binting dahilan ng kanyang pagiging miserable. Niligtas niya ako, sabi niya sa sarili. Kailangan kong gumalaw. Huminga siya ng malalim. Ginamit niya ang braso ng kama para suportahan ang sarili. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa sahig. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili pataas. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang mga binti na parang libo-libong karayom ang sabay-sabay na tumusok sa mga ito. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi nagamit ay nanginig sa protesta. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa hirap. Pawis ang namuo sa kanyang noo. Sa wakas, nagawa niya. Nakatayo siya. Nanginginig, hindi balanse. Nakahawak pa rin sa kama para sa suporta, ngunit nakatayo. Ito ang unang beses sa loob ng 2 taon. Isang hakbang, pagkatapos isa pa. Ang bawat galaw ay isang torture. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa dispenser, hindi ang sakit ang nasa isip niya, kundi ang mukha ni Luningning. Nang makabalik siya sa kama, dala ang isang basong tubig, halos maubos na ang kanyang lakas. Maingat niyang inilapag ang baso at muling bumagsak sa kanyang wheelchair. Humihingal na parang galing sa isang marathon. Ngunit sa kabila ng pagod, isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Luningning. Mas mainit na ito ngayon. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi. Ipinikit ang kanyang mga mata. Gumising ka na, Ning! Bulong niya. Ang boses ay basag sa emosyon. Parang awa mo na. Gumising ka na. Hinalikan niya ang likod ng palad nito at isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang unang luhang hindi nagmula sa galit o awa sa sarili, kundi sa purong pag-aalala at takot na mawala ang isang taong mahalaga.
Kailangan kita. Halos hindi na marinig na sabi niya. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi pa ako nakakapagpasalamat. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang napamulat. Napatingin siya sa kamay nilang magkahawak. Gumalaw nga. Gumalaw ang mga daliri ni Ning. Itinuon niya ang kanyang paningin sa mukha nito. Dahan-dahang kumunot ang noo nito sa ilalim ng oxygen mask. At pagkatapos, sa ilalim ng mahahabang pilik mata, ang kanyang mga talukap ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan itong nagmulat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang malabo pa. Naghahanap ng focus sa maliwanag na silid. Nagtagal ng ilang segundo bago tuluyang luminaw ang kanyang paningin. At ang unang bagay na nakita ni Luningning ay ang mukha ni Alon. Ang mukha nitong puno ng nag-aalalang mga mata at basang-basa ng mga luha. Makalipas ang isang linggo, pinayagan na si Luningning na lumabas ng ospital. Ang kanyang mga paso ay naghihilom na at ang anino ng usok ay unti-unti nang nawawala sa kanyang mga baga. Sa pagbabalik niya sa hasyenda, isang ibang-ibang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang kanlurang bahagi ng mansyon kung nasaan ang kwarto ni Alon ay itim at sunog. Isang malaking peklat na magpapaalala sa lahat ng nangyaring trahedya. Ngunit ang mas napansin niya ay ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao. Ang dating mga matang mapanghusga ng mga kasambahay ay napalitan ng paggalang at hiya. Binabati siya ng lahat, tinatanong kung kamusta na siya. Para siyang isang sundalong bumalik mula sa digmaan. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa lalaking naghihintay sa kanya sa sala, si Alon. Hindi na ito nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatayo ito, gamit ang isang pares ng saklay. Nang makita siya nito, isang ngangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay, walang halong kapaitan ng ngiti. "Welcome back, Ning," sabi nito. Ang boses ay malinaw at matatag. Hindi napigilan ni Luningning ang sarili. Napangiti rin siya. "Salamat po, senyorito." "Alon." Pagtatama nito. "Tawagin mo akong Alon." Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang bagong uri ng kapayapaan. Ngunit alam nilang lahat na hindi pa tapos ang laban. May isang ahas na nananatili pa rin sa hardin ng pag-asa. At dumating ang araw ng paghuhukom. Isang hapon, ipinatawag silang lahat ni Doña Hiraya sa sala. Naroon si Luningning, si Alon na nakaupo sa isang silya, hindi na sa wheelchair, at si Ligaya. Naroon din ang isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng barong. Ang abogado ng pamilya, si Attorney Sandoval. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. "Bakit kailangan pa ng abogado, tita?" tanong ni Ligaya. Sinusubukang maging kalmado. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang tasa ng tsa ay hindi maitatago. "Kung tungkol ito sa sunog, hindi ba't dapat pulis ang kausap natin?" "Lahat sa tamang panahon, Ligaya," sagot ni Doña Hiraya. Ang mukha ay parang isang maskarang hindi mabasa. Umupo si Ligaya ng may kumpiyansa na para bang isa siyang biktima sa buong pangyayari. Ngunit nang i-on ni Doña Hiraya ang malaking flat screen TV sa dingding at lumabas ang isang itim at puting imahe mula sa isang security camera, ang kumpiyansang iyon ay nagsimulang maglaho. Ang video ay mula sa isang anggulong hindi pamilyar, malinaw na nakatago. Ipinakikita nito ang pasilyo sa labas ng kwarto ni Alon. At pagkatapos, isang anino ang lumitaw. Isang babae. Si Ligaya. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. "Ano yan? Saan galing yan?" Walang umimik. Pinanood nilang lahat habang ang Ligaya sa screen ay maingat na lumingon-lingon. Nang makasigurong walang tao, inilabas nito ang isang maliit na galon. Malinaw na malinaw sa video kung paano nito sinimulang ibuhos ang laman niyon, isang likido na mabilis na kumalat sa sahig
sa paanan mismo ng pinto ni Alon. Hindi ako yan. Edited yan. Gawa-gawa niyo lang yan para siraan ako. Sigaw ni Ligaya na patayo. Ngunit ang video ay nagpatuloy. Matapos ibuhos ang likido, may kinuha itong lighter mula sa kanyang bulsa. At sa isang mabilis na kilos, sinindihan niya ito at inihagis sa basang sahig. Isang maliit na apoy ang biglang sumiklab at mabilis na gumapang. Pagkatapos, ang ligaya sa screen ay mabilis na tumakbo palayo. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Si Ligaya ay namumutla. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Kasinungalingan, bulong niya. Tapos ka na? Tanong ni Doña Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit nakakayanig. At doon, ang maskara ni Ligaya ay tuluyang nabasag. Ang pagkukunwari ay nawala. At ang lumabas ay isang halimaw na puno ng galit at inggit. Oo, ako nga ang gumawa niyan. Umaling-awngaw ang sigaw niya sa buong silid. Ang boses ay basag sa galit. At dapat lang sa inyo yan. Dapat lang sa kanya yan. Tumingin siya kay Alon nang may pagkasuklam. Lahat na lang. Siya. Siya ang magaling. Siya ang tagapagmana. Samantalang ako, anong tingin niyo sa akin? Isang palamuti lang dito sa bahay na ito. Isang alalay. Ligaya, tumigil ka. Babala ni Doña Hiraya. Hindi. Kayo ang tumigil. Lalo pang lumakas ang sigaw niya. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang muka. Akala niyo ba aksidente lang ang nangyari sa kanya 2 taon na? Ang nakalipas? Hindi. Alam kong may sira ang preno ng sasakyan niya. Narinig ko si Manong na sinabi yun sa kanya. Pero anong ginawa ko? Sinabi ko pa sa kanya na bilisan niya ang pagpapatakbo para maabutan ng Elisa na yon. Ang babaeng iiwan lang din naman pala siya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Hiraya. Si Alon naman ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang kanyang mga buto ay halos lumabas sa higpit. Ang buong buhay niya, ang paghihirap niya. Sinadya. Gusto ko lang siyang masaktan ng kaunti. Humagulgol si Ligaya. Isang paalala na hindi siya perpekto. Hindi ko alam na aabot sa ganoon, pero kasalanan niya yon. Kasalanan niyong lahat. At nang dumating ang babaeng iyan, itinuro niya si Luningning. Ang babaeng probinsyanang yan, na akala mo kung sinong santa, lahat ng atensyon ninyo napunta na sa kanya. Ang plano ko, ang hasyenda, ang lahat. Sinisira niya. Sapat na, sabi ni Doña Hiraya. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Maaari na kayong pumasok. 2 unipormadong pulis ang pumasok mula sa pinto sa hardin na kanina pa pala naghihintay doon. Titita? Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Ligaya. Tapos na ang pagpapanggap, Ligaya. Malamig na sabi ni Doña Hiraya. Mula sa araw na ito, hindi na kita pamangkin. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Harapin mo ang batas. Hindi. Hindi niyo magagawa sa akin to. Tita, parang awa niyo na. Nagpumigla si Ligaya habang hawak siya ng mga pulis. Alon? Tulungan mo ako. Pinsan mo ako. Ngunit si Alon ay hindi tumingin sa kanya. Nakatingin lang ito kay Luningning. At sa mga mata nito, nakita ni Ning ang pasasalamat, ang kalungkutan, at ang pangako ng isang bagong simula. Habang kinaladkad ng mga pulis si Ligaya palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Ang bangungot ay tapos na. Nakahinga ng malalim si Luningning. Tapos na. Ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat, tumikhim si Attorney Sandoval at Doña Hiraya. Sabi ng abogado, inaayos ang kanyang salamin. Mayroon pa pong isang bagay na kailangan nating talakayin tungkol po sa huling habilin. Ang mga salita ng abogado ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at hindi kapani-paniwala.
Tungkol po sa huling habilin, gusto na sanang magpaalam ni Luningning. Ang usapang ito ay para sa pamilya, para sa mga Valencia. Ano ang kinalaman niya rito? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinanyasan siya ni Doña Hiraya na manatili sa kanyang kinauupuan. Isang senyas na magalang ngunit hindi matatanggihan. Tumikhim si Attorney Sandoval at binuksan ang isang mamahaling leather-bound folder. Inayos nito ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa sa isang formal at malinaw na tono. Ayon sa binagong huling habilin ni Doña Hiraya Valencia na nilagdaan niya noong gabi matapos ang insidente ng paninirang puri. At nasaksihan ko mismo, may isang mahalagang pagbabago sa pangangasiwa ng kanyang mga ari-arian. Nakinig lang si Luningning. Iniisip na marahil ay formal lang na tatanggalin si Ligaya sa testamento. Normal lang iyon. Ang lahat ng ari-arian, negosyo, at kabuuang yaman ng pamilya Valencia, kasama na ang Hacienda de la Esperanza. Pagpapatuloy ng abogado ay mananatili sa nag-iisang tagapagmana nito, si Ginoong Alon Valencia. Tumango si Luningning. Ito ang inaasahan ng lahat. Ngunit ang mga sumunod na salita ng abogado ang nagpayanig sa kanyang buong mundo. Subalit, diin ng abogado, upang masiguro ang kapakanan at kaligtasan ni Ginoong Alon, ang pangangasiwa at lubos na kapangyarihan sa lahat ng nabanggit na ari-arian ay ipinagkakatiwala sa isang tanging tagapamahala o trustee. At ang taong itinalaga para sa posisyong ito ay si Binibining Luningning Reyes, isang nakabibinging katahimikan. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Luningning. Narinig ba niya ng tama? Siya? Ang pangalan niya? Nahulog ang panyong hawak niya sa sahig. Napatayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at gulat. Nakatuon kay Doña Hiraya. "O hindi po, nagkakamali po yata kayo." Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Attorney, baka po ibang pangalan." Malinaw ang nakasulat, Binibining Luningning. "Ang pangalan mo." Sagot ng abogado. Kalmado ngunit may katiyakan. "Hindi po pwede." Halos mapasigaw na, sabi ni Luningning. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo dahil sa matinding pagkabigla. Tumingin siya kay Doña Hiraya. "Doña Hiraya, hindi ko po matatanggap yan. Isa lang po akong caregiver. Hindi po ako karapat-dapat. Ang pera, ang hacienda, hindi po para sa akin yan. Ang buong ideya ay nakakabaliw. Siya, na lumaki sa isang maliit na kubo, na ang tanging pangarap ay makapagpadala ng sapat na pera para sa kanyang pamilya, ay bibigyan ng kapangyarihan sa isang yaman na hindi niya kayang bilangin." Dahan-dahang tumayo si Doña Hiraya at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga palad ng matanda ay mainit at puno ng sinseridad. "Hija, pakinggan mo ako," mahinahong sabi nito. "Hindi ito premyo. Hindi ito bayad sa ginawa mo. Ito ay pagtitiwala." Tumingin si Doña Hiraya sa kanyang anak na si Elon na tahimik na nakikinig bago muling ibinalik ang tingin kay Luningning. "Nakita ko ang ginawa ng kasakiman sa pamangkin ko. Alam ko na marami pa sa aking mga kamag-anak ang katulad niya. Naghihintay lang ng pagkakataon. Ang kailangan ni Alon ay hindi isang taong magaling sa negosyo. Ang kailangan niya ay isang taong may puso. Isang taong hindi masisilaw sa pera. Isang taong napatunayan ng kaya niyang mamatay para iligtas siya." Ang mga luha ay tuluyan nang bumagsak sa mga pisngi ni Luningning. "Doña Hiraya, hindi pera ang ipinagkakatiwala ko sa iyo, kundi ang buhay ng anak ko," sabi ng matanda. Ang boses ay nababasag na rin sa emosyon. "Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong magpoprotekta sa kanya mula sa mga buwitre. Ang tanging kondisyon ay manatili ka sa kanyang tabi at alagaan mo siya. Iyon lang." Pero bago pa man siya makahanap ng isa pang dahilan para tumanggi, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap.
ang tunog ng saklay na tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Dahan-dahang tumayo si Alon. Bawat hakbang niya patungo sa kanila ay tila isang malakas na deklarasyon. Huminto siya sa tabi ni Luningning. Kinuha niya ang kamay nito, ang kamay na may mga peklat pa mula sa sunog, at hinawakan ito ng mahigpit. Tumingin siya hindi kay Luningning, kundi sa kanyang ina. "Tinatanggap namin, inay," sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan at katiyakan. Ang paggamit niya ng salitang namin ay tila isang panata na nagbigkis sa kanilang dalawa. Pagkatapos umalis ni Attorney Sandoval at iwanan sila ni Doña Hiraya, naiwan si Alon at Luningning sa gitna ng sala. Magkahawak pa rin ang mga kamay. "Alon," simula ni Luningning, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Shhh," sabi nito. Tama si inay at tama ang desisyon niya. Hinarap siya nito. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong na ngayon lang niya nakita. "Ning, hindi mo lang ako iniligtas sa apoy. Iniligtas mo ako sa sarili ko. Tinuruan mo akong umasa ulit. Tinuruan mo akong magtiwala ulit. Alon, ginawa ko lang ang nararapat." "Hindi, ginawa mo ang higit pa sa nararapat," sabi nito. Hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. "At habang buhay akong magpapasalamat sa iyo, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang kanilang mga mundo ay nagsasalubong. Ang puso ni Luningning ay kumakabog na parang isang ibong gustong makawala. Ito na ba yon? Ang simula ng isang bagay na pinapangarap lang niya? Ngunit sa gitna ng perpektong sandaling iyon, isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang ringtone ng kanyang lumang cellphone. Nag-aalangan, binitawan niya ang kamay ni Alon at kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nag-flash ang pangalan sa screen. "Nay." Sinagot niya ito. "Nay? Kamusta na po?" Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang masayang boses ng kanyang ina. Ito ay humihikbi, puno ng pag-aalala at takot. "Anak, si tatay mo, inatake sa puso. Kailangan siyang operahan agad. Wala tayong pera, Ning. Anak, umuwi ka. Kailangan ka namin." Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Luningning. Ang bagong pag-asa at kaligayahan ay biglang tinakpan ng isang madilim na ulap ng katotohanan. Ibinaling niya ang kanyang mga mata na puno ngayon ng bagong luha kay Alon. "May problema sa amin," bulong niya. "Kailangan kong umuwi, agad-agad." Ang tawag mula sa kanyang ina ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang damdamin. Ang lahat ng kaba at kilig na naramdaman niya kasama si Alon ay biglang napalitan ng pamilyar na bigat ng responsibilidad. Ang pamilya niya, ang ugat na pinagmulan niya. Sila ang dahilan kung bakit siya napunta sa hasyenda at sila pa rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Nag-umpisa siyang mag-empake ng tuliro. Ang kanyang mga lumang damit at iilang gamit ay mabilis niyang inilagay sa kanyang bag. Ang isip niya'y lumilipad. Magkano ang kailangan sa operasyon? Saan sila kukuha ng pera? Ang yamang ipinagkakatiwala sa kanya ni Doña Hiraya ay isang abstract na konsepto. Ang katotohanan ay ang sakit ng kanyang ama. Ning, napatigil siya sa pag-aayos nang marinig ang boses ni Alon mula sa pintuan. Nakatayo ito roon. Gamit ang kanyang saklay, ang mukha ay seryoso. "Aalis ka?" tanong nito, kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Luningning, hindi makatingin, nang diretso sa kanyang mga mata. "Kailangan po, kailangan ako ng pamilya ko." Ang paggamit niya ng po ay bumalik. Isang pader na automatiko niyang itinayo sa pagitan nila. "At iiwan mo ako?" Ang tanong na yon ay simple, ngunit tumagos ito sa puso ni Luningning. "Hindi sa ganoon, Alon. Pero ito ang pamilya ko.
Hindi ko sila pwedeng talikuran. Sino nang nagsabing tatalikuran mo sila? Nang makita ni Alon ang gulat at sakit sa mukha ni Ning pagkatapos ng tawag, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang pagsubok na ito ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa kanila. 2 taon siyang naging pabigat. Isang aninong nakakulong sa sarili niyang galit. Ngayon na. Ngayon na ang panahon para patunayan, hindi lang kay Ning, kundi sa sarili niya, na hindi na siya ang dating Alon Valencia. Pumasok siya sa kwarto nito at nakita ang desperasyon sa bawat galaw niya. Gusto niyang alisin ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ka mag-iisa, sabi niya. Ang boses ay buo at desidido. Sasamahan kita. Natigilan si Luningning sa kanyang sinabi. Ano? Hindi pwede. Ang mga binti mo, ang pagpapagaling mo. Mas mabilis akong gagaling kung may dahilan ako para lumakas, sabi niya, dahan-dahang lumapit. At ikaw ang dahilan na yon, Ning. Kinuha niya ang kamay nito. Sinabi ng ina ko na alagaan mo ako. 'Di ba? Paano mo magagawa yon kung nasa probinsya ka at ako'y nandito? Kaya isama mo ako. Ang mga mata ni Luningning ay napuno ng pag-aalangan, ngunit nakita rin niya ang sinseridad sa kanya. Ito ay hindi isang utos mula sa isang amo, kundi isang pakiusap mula sa isang taong ayaw maiwan. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, isang van mula sa hasyenda ang naghatid sa kanila sa mahabang biyahe patungo sa bayan ng Sinagtala. Kasama nila ang pinagkakatiwalaang driver ni Doña Hiraya. Ang buong biyahe ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay puno ng hindi masambit na mga salita, ng pag-aalala, ng suporta, ng isang namumuong partnership. Ang pagbabalik sa kanyang bayan ay mapait at matamis. Ang pamilyar na amoy ng bukirin at ang nangiti ng mga kababayan niya ay nagbigay ng konting ginhawa. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang ama ay nangingibabaw. Ang pagdating ng isang magarang van sa kanilang simpleng baryo ay agaw pansin, lalo na nang bumaba mula roon ang isang matangkad at gwapong lalaki na may saklay. Ang kanyang ina ay sumalubong sa kanila, umiiyak. Anak, salamat sa Diyos at dumating ka. Si tatay po, Nay. Nasa maliit na ospital ng bayan ang kanyang ama. Kulang ang pasilidad doon. Nang makita ni Alon ang sitwasyon, hindi ito nag-aksaya ng panahon. Ginamit ni Alon ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang kanyang pangalan at impluwensya. Isang tawag lang sa kanilang pamilya sa Maynila at isang ambulansya na may kumpletong kagamitan ang agad na ipinadala para ilipat ang ama ni Ning sa isa sa pinakamagagaling na ospital sa syudad. Isa pang tawag at ang pinakamahusay na heart surgeon sa bansa ay nag-clear ng kanyang schedule. Nakita niya ang pagkamangha at pasasalamat sa mga mata ng pamilya ni Ning. Ngunit hindi niya ito ginawa para magpasikat. Ginawa niya ito dahil ang pamilya ni Ning ay pamilya na rin niya. Habang hinihintay nila ang resulta ng operasyon, nanatili si Alon sa tabi ni Ning. Umupo sila sa isang simpleng upuang kahoy sa labas ng bahay nila, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Salamat, Alon, sabi ni Ning. Ang boses ay taos puso. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan. Sagot niya. Ang gawin mo ay huwag mo na akong tawagin po. Ngumiti siya, ngumiti, at sagutin mo ang isang tanong ko. Tumingin ito sa kanya. Payag ka bang maging partner ko? Tanong niya. Hindi lang sa pangangasiwa ng hasyenda, kundi sa buhay. Ang mga luha ni Luningning ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Tumango siya. Oo, Alon, oo. Ilang buwan makalipas. Ang araw ay ginintuan habang papalubog ito sa malawak na lupain ng Hacienda de la Esperanza. Si Luningning at Alon ay magkatabing nakatayo sa hardin, sa mismong lugar kung saan sila unang nag-usap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ama ni Ning
ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay malakas na. Tinutulungan na ng pondo mula sa hasyenda ang kanilang maliit na sakahan sa probinsya. Si Alon ay hindi na gumagamit ng saklay. May kaunting pilay pa sa kanyang paglakad, isang permanenteng paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit ito'y isang peklat na dala niya ng may dignidad, hindi na may kapaitan. Hinawakan niya ang kamay ni Luningning. "Handa ka na ba, boss?" Biro ni Alon. Natawa si Luningning. "Handa na, basta't kasama kita." Ang mga kasambahay na dati kinaiinisan siya ay nakangiting nagmamasid mula sa malayo. Ang Hacienda de la Esperanza, na dating isang mansyon ng anino at pag-asa, ay tahanan na ngayon ng tunay na pag-ibig at bagong simula. Magkahawak kamay, pinanood nila ang paglubog ng araw. Alam na ang bawat bagong bukas ay isang pangako. Isang pangakong pinanday sa apoy, isinulat sa katapatan, at tinatakan ng isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay at kabutihan ng puso. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Alon. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa pinakamatinding kadiliman at ang pinakadakilang yaman ay ang pusong marunong magmahal at magtiwala ng walang hinihintay na kapalit. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung meron po kayong saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.